At dahil nga nakakain ng karton si baby mga Maricoy, sinuka naman niya, pero para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon ulit na mangyari is maglalagay na talaga ako ng playpen para piling-pili lang yung mga laruan na ilalagay sa kanya. Hindi ko talaga napansin mga Maricoy, nang inat-ngat na pala niya yung kanyang flashcard, and mabuti na nga lang is sinuka niya and lumabas naman. Hindi naman ganun kalaki, pero syempre kailangan maiwasan na yung mga ganitong pangyayari kasi nga syempre nakakatakot, baka mamaya mabulunan si baby. Meron naman sanang playpen si baby, kaso lang sa sobrang laki nitong playpen na to mga mare, is talagang nilagay ko lang sa taas kasi nga sobrang laki ng nakakain niyang space dito sa sala namin. Hindi naman ganun kalaki itong sala namin, so parang ang sikip-sikip. So, ang sabi ko sa asawa ko mga Maricoy is di bali na lang na masikip itong sala natin. Ang importante is walang nahahawakan si baby or nakakain na mga maliliit na bagay or kahit yung mga carton man lang. So, ayan na nga mga Maricoy, bago ko ilatag yung playpen niya na pagkalapad-lapad naman talaga ay syempre inayos ko muna yung ginawa kong play area sa kanya nung nakaraang linggo lang, as in nung nakaraang linggo lang. So, ayan na nga mga Maricoy, bago ko ilatag itong playpen is kailangan ko munang linisang maigi yung pinakailalim nitong paglalatagan nito kasi nga syempre hindi naman to araw-araw na malilinisan yung pinakailalim nito. So, ayan na nga, wawalisan ko at imamap para naman kahit isa or hanggang 3 linggo bago ko linisan ulit yung pinakailalim nitong playpen mga Maricoy. So, ayan na nga mga Maricoy, after ko ngang linisan at patuyuin nga itong sahig is ayan, nilatag ko na nga itong playmat ni baby para naman siyang magsisilbing patungan nitong aking playpen. Sa edad ni baby mga Maricoy is importante na medyo makapal yung kanyang sahig and yung kanyang sapin dito sa playpen kasi nga syempre hindi pa marunong maglakad si baby and ayaw kong sumakit yung ulo niya kapag siya ay natumba dito sa kanyang playpen. Mabuti na nga lang mga Maricoy at marami akong mga ganitong pangsapin, mga ganitong playmat and medyo makakapal ang mga ganito. So ayan, kahit papano is magiging safe si baby every time na matutumba-tumba siya dito sa kanyang playpen. At dahil nga tingin ko is medyo matatagalan itong playpen na to mga Maricoy dito sa sala namin. So ayan na nga mga Maricoy is mag-a-assemble na lang ako nitong aming sala para naman kahit papano is hindi ganun kasikip tingnan or hindi ganun kadumitingnan. Di bali na lang na ganito yung datna ng mga tao dito sa bahay namin every time na may pupunta dito sa bahay namin. Ang importante mga Maricoy is safe si baby sa mga kung ano-anong kinakain and para mabawasan na rin yung pag-aalala ko, yung pag-overthink ko and yung stress every time na may ginagawa ako or every time na hindi ko nakikita yung ginagawa ni baby. So ayan na nga mga Maricoy, after kong i-assemble yung kanyang playpen at ilagay si baby doon sa playpen ay ayan, syempre isasama na rin natin yung buong bahay sa paglilinis. Syempre hindi pwedeng yun lang yung lilinisin natin. So anyway mga Maricoy, huhugasan ko na nga itong kanyang mga laruan and pipiliin ko na lang yung mga ibibigay kong laruan sa kanya, especially yung mga malalaki na lang yung ibibigay ko para maiwasan yung mga isusubo or mabulunan siya. Kung ikaw isang mami sa tulang kasama sa bahay ay talagang mas mainam na mag-ingat sa mga binibigay na laruan kay baby kasi mahirap na mabulunan siya nang hindi mo namamalayan. So ayan na nga mga mare, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood.